Panginoon. Amen. So bago ang lahat ay yumuko at isangguni natin sa Panginoon ang pag-aaral na ito. Mahapaging Diyos, Ikaw may-ari ng iyong salita, Panginoon. Yes, Lord. Nihiling namin sa iyo, Lord God, na ipabot mo sa amin ang nais mong ipabot sa amin, Panginoon. At gamitin mo ito, Lord, ang mga salitang ito as correction, enlightenment sa bawat isa sa amin. At bilang ako yung lingkod, Panginoon, Ikaw po ang marinig nila, Panginoon, at gamitin mo lamang ko as your instrument. Ito po ang aming samot dalangin sa aming Pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. So ito po yung ating pag-aaral. Pamagat po nito ay Anatomy of Blessed Life. Okay, so para na tayong nasa science dito. Medicine. Medicine muna tayo ngayon. Okay, so pag sinabi pong anatomy, ano po yun? Okay, anatomy or structure. Ayan, structure. So, pag sinabing structure, there are elements, there are parts na nasa ayos po ang kanyang kinalalagyan. Structure. So, structure of man. So, ano po yon? Yung paa, nasa baba, hindi nasa taas yung paa. Yung ulo nasa taas. So, there is a right place and there are elements na para mabuo po ang isang building or isang structure. So, ayan po. Anatomy of Blessed Life. Now, many of us and most of us, okay, lahat ng tao ayaw ng na walang blessing sa buhay. Gusto natin ng ma-bless, di ba? Okay, sino gustong ayaw ma-bless? Wala. Gusto natin ma-bless. Okay. So, gusto natin ma-bless at yan po yung ating inaasam-asam at lagi nating inihiling sa Panginoon yan. Minsan, nauna pa yung Lord, pahingi kaysa patawad. Okay? Di ba? Lord, hingi ako. Pero, ang Panginoon ay nananatili siya or napaka-firm niya sa kanyang mga blessing. And all of the blessing coming from God, it is a result lamang or bunga doon sa kanyang sinasabing instruction or commandment. Okay? None of the blessing, of course, there are blessing na, kaya nga, tinatawag natin because of His mercy or grace. Hindi dapat para sa atin, pero natanggap natin yon. Alright? But, aside from that, mayroong blessing na sinabi ang Panginoon na dapat po nating maunawaan ito. Kaya nga, Anatomy of the Blessed Life. So, nandyan po yung pinaka-subtitle niya, Wisdom, Purpose, Peace, Longevity. Ayan. Diyan pa lang, kumpleto na yung ating nakakuha nyo na. So, pero, kailangan natin ito himayin. Okay? So, pero dahil himayin ito, hindi madaling himayin ito, matagal po ito. So, ito po yung mga core natin na verses. Okay? 2 verses na pwede nating panghawakan at ito po yung i-claim natin na ito dapat mabuhay ng isang tao. So, sabi dyan sa Proverbs 9:11, basa po. For true wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. Okay. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years, and bring you peace and prosperity. Amen. O rin ang salita ng Diyos. Ayan. So, kung tingnan natin yung mga verse dyan, parang madalas binabasa yan or ini-claim during birthday, ano po? So, ito naman, hindi naman birthday ngayon, pero tingnan natin ngayon yung verse na yan. So, nauna po yung for through wisdom. Sa pamagitan daw ng karunungan, ang buhay natin ay, many, hahaba. Okay? Years will be added to your life. So, parang birthday na ito, no? Parang birthday siya. Of course, it's connected. Then, sabi dyan, my son refers to us. Sinong nagsasabi dyan? Ang Panginoon. Okay? My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life and many years and bring you peace and prosperity. So, nandyan ngayon yung kabuuan ng ating topic. So, Anatomy of Blessed Life. So, sabi dyan, start from wisdom. Now, let's look at wisdom first. Marami po sa atin ay we are praying for, Lord, give me wisdom, Lord. Yeah, it's correct. Kailangan nating manalangin sa Panginoon.
But wisdom is a product of information. It's a product of instruction or command. Okay? So binigyan ka ng idea, binigyan ka ng word or commandment. Once na natanggap mo yan at naunawaan mo, okay, na-dissolve mo siya, na-comprehend or naunawaan, na-understand, after mo ginawa yung dalawang steps na yon, doon ka na sa product, wisdom, application. Doon sa knowledge or understanding na nakuha mo. So, dyan ngayon mag-uumpisa. So, yun yung pinaka dapat gawin when we have knowledge and then when you understand, the next is wisdom or application. At dahil doon, kapag in-apply daw natin yan, ay madadagdagan at dadami ang taon ng buhay ng tao. And then, connected with this verse, na sinabi dyan, my son, do not forget my teaching. So, saan natin makikita yung, sabi kanina, purpose, wisdom, purpose. Ang purpose po natin dito is, keep my commandments in your heart. That's the purpose ng ating verses ngayon. Kukuha muna tayo ng mga purpose natin dyan. Kasi na-mention yung purpose, peace, longevity, di ba? So ngayon, that's the purpose. Our purpose is to keep the word or the commandment of God in our heart. And then, ayan pong sinasabi niya, for they will prolong your life. That's the longevity. And bring you peace and prosperity. So, diyan nakaikot yung ating pag-aaral ngayong gabi. Okay, let's continue. Now, this is the introduction na aking gagamitin. So, of course, alam po natin yung tinatawag na missing ingredients. Okay? So, pwede tayong mag-create ng isang recipe na nandun na yung mga ingredients. But what happened if you are baking? Nag-bake ka ng cake, tapos nandun yung flour, nandun yung salt, nandun yung sugar, yung milk, yung margarine, lahat-lahat, but you forgot to put the baking soda. Okay? So baking soda is I think that's the smallest part na idadagdag natin or amount na pwede natin ilagay doon sa cake para maging perfect yung kanyang product, yung kalalabasan. So kapag walang baking soda, ang mangyayari noon, nung ilagay mo sa oven, ang mangyayari noon, pagtingin mo sa, pag-open mo, bagsak yon, hindi cake ang mangyayari na ano yon. Biyaya. Biyaya ang labas na. Okay? Correct. It's biyaya. Why? Kasi the purpose of baking soda is to expand. So bumagsak siya. Just one ingredient is missing, ay walang blessing. Okay? So yun yung ating pag-aaralan natin dito ngayon. So katulad yan, the world's formula, ito po yung formula ng sanlibutan na itinuro sa atin. Elementary pa lang or kindergarten pa lang, we've been developed by the education natin para magkaroon ng knowledge, career, until sa kung saan mapunta. So yan po yung world's formula. Career, money, status, external lack, para magkaroon ka ng blessing sa buhay mo. And then yun yung kikilalanin, I'm so blessed. Kasi lahat ng mga yan is meron ka. Okay, yun yung itinuturo sa school. Diyan po tayo pumapasok. Yan po yung ating pinag-aralan from kindergarten, elementary, high school, hanggang college. Focus dyan, nakakarating dyan ngayon. So, kailangan din ng external lack, but not in the kingdom of God. In the kingdom of God, the government of God has a formula. Yan po ang kanilang formula. Built in entirely on divine wisdom. Ano po yung sabi sa verse kanina? For true wisdom, yan, sa pamagitan ng wisdom, ay magkaroon po tayo ng longevity, peace, okay? Hahaba yung buhay. So, this is the formula of God. It starts entirely on divine wisdom. Pag sinabing entire, bumubuo, kompleto, buo, kabuuan, nandun. So, hindi pwedeng walang wisdom or divine wisdom. Okay? So, dito pala, tinuturo na sa atin na never neglect the wisdom that comes from God. Okay? So, ang daming wisdom na may tuturo sa atin sa kapaligiran. Wisdom to get money, wisdom to have friends, to have relationship. But this type of wisdom ay hindi pwedeng wala.
Kasi yun yung magiging diyan magsisimula yung blessing na inaasam ng bawat isa. Okay? Kahit sa ating mga anak, hindi pwedeng din natin ito ituturo. So, yan po yung point number 2, skeleton of purpose. So, skeleton, ano ba yung gamit ng skeleton? Yung katawan natin has skeleton. Without the skeleton, you cannot stand. Hindi po magbubuo at hindi po na ayon sa function yung katawan. So yung function, yung skeleton ay mayroon siyang purpose to hold, okay? So that's the functional anatomy. So yung ating purpose is dapat nauna. Dapat makita mo muna yung purpose. Kanina nilabas yung verse, ano yung purpose doon? Ang purpose doon is to keep the commandment of God in our heart. That's the purpose. Kaya nga mayroon kang wisdom. So without the wisdom, hindi mo siya masunod yung instruction ng Panginoon. So once na makita mo siya, itatago mo siya ngayon. Itatago mo, ingatan mo at sundin mo siya. That's the purpose. Now, kilalanin natin muna yung purpose. Why? That's the purpose. Now, a long life without direction is a burden, not a blessing. True. Okay? So, kailangan pala nating malaman yung ating direction. Other term is purpose. So, pwede tayong magdikta, pwede tayong mangarap, pwede tayong mag-desire ng gusto natin sa buhay. And you think that's your purpose, that's your direction. Yes, that's yours. But what about the owner of your life? Diba? Since na ang Diyos ang may-ari ng buhay natin, He have also purpose for your life. Hindi pwedeng mag-decide na lang yung creation na anong magiging purpose niya. Di ba dapat ang creator ang siyang magbigay ng purpose? So ngayon, in-advise niya tayo that alamin mo muna yung purpose. Okay? So, purpose is important. Katulad ng sinabi dyan, ang buhay na walang purpose or direction is a burden. Mabigat siya, burden siya. Bakit? Nag-wonder ka, ano ba talagang purpose ng Diyos ko sa buhay ko? Ang tagal ko nang nabuhay sa lupa, pero hindi ko pa rin makita yung purpose. So ngayon, magtatanong ka, lagi kang nagtatanong, baka ang purpose ko ay katulad nung idol ko. Yung nagustuhan ko. Baka ang purpose ko ay katulad nung kaibigan ko. So ngayon, lagi kang naghahangad sa kanila or lagi kang connected. Eh, iba rin yung sa kanila. Yung talent nila, iba. Yung ability nila, iba. Samantalang sa'yo, iba din. Then gusto mong maging katulad nila, so mapuprostrate ka lang kasi hindi naman nangyari yung nangyari sa kanilang buhay sa buhay mo. So maguguluhan ka. Hindi siya blessing. Burden ang kalalabasan. Okay? But once na alam mo yung purpose mo, then I don't care kung walang susunod sa yapa ko. Why? Because I know my purpose and I know also they know their purpose. So hindi pwedeng lahat tayo isa lang ang purpose. Okay? Diba? Now, wisdom, katulad ng sinabi sa verse kanina, through wisdom, sa pamagitan ng wisdom. Once na mayroong wisdom, wisdom reveals your why. Kapag hinahanap mo ang salita ng Diyos at nagbibigay siya sa iyo ng kaunawaan, understanding, makita mo sa pamagitan ng salita ng Diyos, malaman mo kung ano yung purpose niya sa buhay mo. Okay? Makita mo yung why. That's the question. What is my goal? What is my purpose? What can I do to God? Why God created me? Yun yung why, sasagot. Grounding you in the honor of God. Ibig sabihin, makilala mo na nalaman mo ang yung purpose sa buhay mo through the Word of God. And then, na-relate mo na, yung purpose ko pala is to give honor to God. Diba? Hindi to honor yourself. Hindi to honor someone. But to honor God. Ibibigay mo yung kaluwalhatian or glory ng Panginoon na lumikha sa iyo. So, once na naunawaan mo na yan, nakita mo yung purpose mo, nakita mo yung salita ng Diyos, ngayon, alam mo kung paano mo i-navigate ang buhay, yung direction mo. Alam mo kung kailan ka mag-stop,
kailan ka mag-left, kailan ka mag-right, kasi kailangan mong gawin yon in order for you to reach the purpose, to achieve the purpose. Kaya maraming tao maguguluhan ka, bakit itong tao na to, ginawa niya ito para naman siyang, hindi ba niya pinapalagan yung pamilya niya? Hindi niya ba pinapalagan yung sarili niya? Bakit pilit niyang ginawa yon? Because they found their purpose. Once na matagpuan ng tao ang kanyang purpose, iyon na yung magbibigay sa kanya ng direksyon at titigas ang ulo niya na kung hindi, doon sa gusto siyang hatakin na, come, join us. How can I join you? Magkaiba tayo ng direction. Di ba? Na-determine mo. So, wisdom fills your day with impact. Okay? Not just empty activity. Kasi pwede marami tayong activity sa buhay. Activity 1, activity 2, activity 3. So busy. But there was no progress. Anong klaseng progress dapat ang marating natin? Progress na matupad yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kasi pwede kang, busy ka, pinapawisan ka, sobrang active ng katawan mo, wala ka ng bakanting oras, lahat punong-puno, but what type of activity ang ginamit mo dun sa time na yon? Does that activity bring you to your purpose according to God? So para ka lang nasa rocking chair. Pansinin mo yung rocking chair. Hindi man siya huminto eh. Hindi man siya naka-steady lang, gumagalaw siya. But there was no progress. Hindi siya nag-move towards to a certain goal. Andyan lang siya. Tumba ng tumba lang siya. So ayaw natin ng ganon. Kaya nga, kailangan natin yung salita ng Diyos, nakarunungan ng salita ng Diyos para makita natin yung ating purpose and then we can follow to fulfill our purpose. And with that purpose, ay nakadugtong dyan yung result ng blessed life. Hindi lamang sa material ang pinag-usapan dito. Okay? Now, empty building. Ito po yung isa sa mga illustration. Tingnan natin. Moving from survival to revival. Ang isang building, kahit gaano siya kaganda, kahit gaano siya katatag, kung empty lang siya at walang nakatira dyan, anong mangyayari sa kanya? So, an empty building crumbles away because it has no mission. Building, hindi yan itinatag para lang siya mag-exist at pupurihin, kilalanin na ang ganda ng building. Ang ganda ng structure, ang ganda ng postura, ang ganda ng mga design, ang ganda ng architectural structure or image, pero walang nakatira, empty. Di ba? So ayaw ng Panginoon na ang isang buhay ng tao is empty. Emptiness, it means without purpose. Without purpose sa buhay natin. Okay? So ang purpose, i-connect natin, ano ba talaga, paano ko ba makilala kung ang tinatahak kong decision sa buhay ngayon or yung kinapupusan ko ngayon o kinaabalahan ko ngayon, is it the purpose of God? So, para ma-check yan, does that action that you are doing right now, does honor or glorify God? If yes, then you are on the right track. But if that action na ibinuhos mo na ang lahat, pero hindi mag-glorify si God, sino ang mag-glorify nun? You, other people, or company? So, that means, that's not the purpose coming from God to you. No. Now, of course, hindi pwedeng hindi na tayo kikilos o hindi tayo maghanap buhay kasi kailangan ng ating physical body. But don't forget that there is a purpose of God sa buhay natin. Yun yung tinutukoy dito. So, a building filled with a community center stays lively and maintained. So, ang isang building na maraming nakatira ay talagang buhay na buhay. Alive. At nami-maintain ito. Mas tumatagal ang isang building, ang isang structure na maraming tao kaysa empty. Nabubulok siya. Pansinin niyo yung bahay na walang tumitira. Mas madali siyang masira. Parang ang lungkot kung tingnan. Why? Because para lang siyang nag-survive. Survival yung kanyang pag-exist dyan. Hindi tayo nag-exist sa mundong ito just to survive the bills payment na ating mga
hinaharap ngayon. We're created by God just to fulfill the purpose of God. But of course, dadaanan natin yung mga bills payment na yan. Okay? So, hindi tayo para mag-survive, but to revive. There will be revival. Okay? Wisdom invites God, Holy Spirit in your building, in your body. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating minahal at pinag-interesan, ninanamnam, at kinikilalang treasure sa atin, then, magsisilbi ang invitation ng Holy Spirit. Kasi yung wisdom na galing sa salita ng Diyos, that will invites the Holy Spirit to live in your heart. Kaya pala, Lord, wala akong wisdom, wala akong alam, wala akong sinundan. Paano mananahan si Holy Spirit sa iyo? He cannot live. Why? Kasi wala kang idea, wala kang commandment, wala kang instruction na na-receive. Maguguluhan ngayon. Pagpunta ni Holy Spirit, sige, pupunta ako sa iyo, titira ako sa iyo. Tapos kakausapin ka ng Holy Spirit, alam mo ba kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Hindi. So, paano namin malalaman yun? Nasusulat. Saan doon? Okay? So, ang dami doon, ang dami. Kaya lang, maguguluhan ka kasi para bang masyak ang isang tao na wala siyang wisdom, then suddenly the Holy Spirit will come and give you instruction. Sasabihin mo, hindi ko to kaya. I'm not built for this. Kasi lalabas ngayon you're against to the commandment of God. Diba? So magiging rebellious ka ngayon. Ang kalalabasan is sinful life. Immorality ang kalalabasan. Kaya mahalaga na meron kang pinanghawakan yung wisdom coming from God. So, that wisdom will invite God's Holy Spirit in your building to turn everyday existence into divine assignment. Bibilangin mo yung 7 araw sa isang linggo. 1, 2, 3. Ilan ang araw na ginamit ko for the glory of God? So, of all the 7 days, none of this is for the glory of God. Diba? So, eto ay para natin makita kung kailan tayo or saan tayo weak at kailangan natin i-improve. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon yan para saktan. But it's to open our eyes. Okay, Lord, there's something wrong. No, thank you. Because alam ko kung saan ako ngayon mag-a-adjust. So, ganun ka kabuti ang Panginoon dahil ayaw niyang mananatili kang mangmang. Kaya kailangan natin ng wisdom o karunungan ng Panginoon. Alright? So, every day ngayon ay magkakaroon ng divine assignment. Okay? Hindi ka man kumikilos ng ganito, wala man tayong daily na pagtitipon, but there is a time talaga na ito'y para sa divine na assignment ng Panginoon. Okay? Next. The foundation of peace. Okay? Tingnan natin. Kanina nilabas natin yung verse, no? Nandun yung peace. So, the foundation of peace is internal anatomy. So, nasa kalooban mo, within your heart, within your soul, mind, will, and emotion, ay mayroon kang kapayapaan. Kaya sa oras na wala kang kapayapaan, kahit gaano kasarap yung pagkain, kahit gaano kasarap yung inumin, kahit gaano kaganda yung tinitiran mo, hindi mo siya ma-appreciate kasi the inner part of your life is, naguguluhan. Na-distract siya. Hindi niya talaga, wala siyang focus doon. Hindi niya ma-appreciate kung ano yung meron siya. Why? Kasi wala kang kapayapaan sa puso mo. So, kailangan meron niyang foundation. Dapat ang kapayapaan ay nasa foundation. Sabi dyan, worry and stress are silent killers of our heart. Diba? Kung titingnan natin yung ating kapaligiran, ang daming reason para tayo mag-worry. Inaalala ko after tomorrow, inaalala ko after how many years from now, inaalala ko kung hindi titigil tong gira na to. So, ang dami mong alalahanin. Then, mag-escalate into stress. Starting from worry, then magle-level up siya into stress. Mental health. Okay? So, ando na yung isipan, yung katawan mo ay naapektuhan na siya. So, silent killers of our heart.
Health. Ay, sorry. Parang hard sa akin. Nandito. Health. So, ang daming apektado dito. Kahit ako, nung last time, tumaas yung BP ko, sobrang stress ko eh. Sabi ko, itigil ko na nga itong stress na to. Iwanan ko na nga to para matapos na. Okay. Then, wisdom protects our minds by teaching us how to trust and forgive. Amen. Di ba? Kasi napaka-powerful ng salita ng Diyos. Once na ginawa mo ito, ang dami niyang bunga, ang dami niyang result sa buhay mo. Ang dami niyang tatamaan dito at sa madaling sabi, ang daming benefits dito sa atin. Amen. Okay? So sabi diyan, wisdom protects your minds. Diba? So ang minds is part of your soul. Yes. Diba? Puprotektahan niya yung iyong soul by teaching us how to trust and And forgive. forgive. Diba? So, syempre, ang daming kasiksikan natin sa daan. Nasiko tayo, napakan yung paa natin, emotional man yan or mental. Okay, sa madaling sabi, ang daming naka-offend natin sa ating buhay. Wala bata pa lang, hanggang sa pagdating sa Kuwait, kasi hindi naman patas ang lahat eh. So, may mga time na argabyado tayo. But because of wisdom, instruction coming from God, commandments coming from God, then ito yung sinunod, that will protect your mind. Hindi mo na alalahanin, hindi mo na iisipin ngayon yung nagawa ng tao na yun simula pa nung bata ka pa. Kasi may mga tao na na-offend sila nung sila'y bata pa lang, dala nila hanggang sa ngayon, hanggang sa pagtanda. Keep on reminding, i-remind nila lagi, naalala nyo, hindi nyo kami binigyan nung panahon na ganito, ang kumakain kayo ng chocolate, hindi nyo kami binigyan. Diba? Nanghiram lang kami ng isang takal na bigas, di nyo kami binigyan sa ngayon. Diba? Ang dami mong marirecall. But because of the wisdom coming from God, it will protect your heart. Okay? So, tuturuan ka niya how to trust, magtiwala at magpatawad. Okay? Kasi yung wisdom ng Panginoon is very effective. Ito'y tatama sa iyong soul, mind, will, and your emotion. Yun yung kanyang impact dito. So gusto mo bang araw-araw, laging bigat yung kalooban mo? Pagising, sama ng loob. Kawawa ka naman. Umaga, tanghalian, hanggang hapunan, sama ng loob. Ano nangyayari sa buhay natin nun? Di ba? Ang bigat nun, sobrang hirap. Gusto rin natin guminhawa, gusto rin natin mapagpala. Kaya nga, lahat gusto mapagpala. Kaya lang, we don't know the process. Diba? Hindi natin alam kung paano pa makuha yung blessing na hinahanap natin. Then, sino ba ang magbibigay? Si God. Siya lang din ang nakakaalam kung paano natin ito magawa. So, follow the wisdom or the instruction of God. Wisdom alters your internal environment when your external environment is chaotic. Diba? So, sa paligid mo, sobrang gulo. Katulad niyo ngayon, pagka mayroong nagagalit. So, diba? Paglabas mo, may wangwang, mayroong lumilipad. Diba? That's your, external na mga events sa paligid. So, ang dami nang nagpapanik. But because you have wisdom from God, sinabi ng Panginoon, I am in control. So, sasabihin mo ngayon, mayroong humahawak sa lahat at ang Diyos na siyang kinikilala natin. So, sino man yung mga yan na nagmumukhang napaka-powerful na kaya nilang diktahan ang ekonomiya, ang pera, ang mundo, pero there is one God who is very powerful, who are in control. Amen. Sa pamagitan niyan, ay magkakaroon ka ng internal environment. So, hindi ka na-shaken doon sa kaganapan ng kapaligiran. Why? Because in your heart, you have the promise of God, you have the commandment of God, and you have the instruction of God. So, magiging matatag ka lang. Stand firm ka lang. Aware ka lang. Relax ka lang. Okay? Kasi alam mo, ay kung sakaling man, kunin ng Panginoon ang buhay natin, we know that doon pa rin ang punta natin sa Panginoon, napabilis patuloy. Amen. Amen? That's why, in every situation, we are in control. God. Okay? Amen. So yun na, kahit na magulo, chaotic ang lahat. So, dapat mayroong peace. Okay? Kailan ka magkaroon ng peace?
kung meron kang instruction coming from God na sinunod mo. Di ba? Kung hindi mo siya tinago, hindi mo siya sinunod, hindi ka ngayon magkakaroon ng peace. Paano ba yun? Parang isang dalaga at binata. May nangyari sa kanilang dalawa, natakot siyang mabuntis. Wala siyang peace. Why? Kasi they violate the wisdom of God. Kung wala silang ginawa, paano mangyayari mayroong product? Di ba? So, kakabahan ka lagi. Sana walang mangyari. Sana. Di ba? Sana, Lord. Sana wala. Kung si Lord. nagbigay na ng instruction, nagtanim ka, huwag mong asahang hindi yan tutubo at pwede kang umani dyan. Kasi yun yung law ng Panginoon. Di ba? So kakabahan, walang peace. Next. Ito naman yung illustration natin dyan. Okay? Kasi 3 point lang to, kaya magdadagdag tayo ng mga illustration. So, peace in the middle of the storm. Okay? Example, sa traffic. Yung mga driver, katulad ng mga Paraderulan, Pastor Rico. Okay, so, the foolish driver, okay, hangs or stresses and allow a traffic jam to raise their blood pressure. Di ba? Pag sobrang traffic, gitgitan, di ba? So, ang iba, nagpapanik na, na-stress na. Ang layo pa ng travel ko, malilit na ako, di ba? Ang dami na, meron ng orasyon na binabato sa orasyon na word. Hindi naman naririnig nung Oo. Maliban sa ganon, meron pang ganon. Ganon ka na. Di ba? Stress. Pero, merong isang driver na, a wise driver, which is using the wisdom of God, okay, understand that they cannot control yung traffic. Hindi nila makukontrol. Nag-play siya ng worship music and rest in their mind. So, ngayon, wise driver. okay, mag-play ako ng music, makikinig ng worship, makikinig ng preaching. So, ang kanyang soul ay relax, banayad. Walang blood pressure na umaangat. Relax lang, di ba? So, hindi ka nagmamadali kasi panatag ka, di ba? Kaya, maaga siyang umalis, hindi rin yung 5 minutes na lang bago pa umalis, so takbo ng takbo, mabilis. Di ba? So, that is the, yung wisdom, nandun yung peace. Panatag ka, payapa ka. Okay, yan ang gusto ng Panginoon sa atin kasi alam niya, nadadanas talaga tayo ng storm sa buhay. Okay, core truth. Wisdom doesn't always change your situation. Sa isang driver na yan, na yung dalawang driver na yan, isang event sa buhay nila, nabago ba nila yung situation? No. Hindi nila nabago yung situation. But anong nababago sa kanila? Ang kanilang puso. Ang isa galit, ang isa panatag lang. Payapa lang. Okay? Change your heart in the middle of it. Yan yung gamit ng salita ng Diyos. Okay? So of course, hindi lang ito mapag-aralan sa bahay lang, kundi pati sa mga ganitong gawain. Kaya mahalaga na mayroon tayong ganito. Kasi dito natin sama-sama tayo na matutunan at may kapaliwanagan. Okay? So, kailangan natin itong gawin for the sake sa ating relationship sa Panginoon. Okay, the gift of longevity. Of course, kung payapa, yung driver na yon, hindi yun haharurot. Hindi. Di ba? Nagmamadali. Apak agad ng gasolinador. Diretso. Nakasagi o na-disgrasya. Saan ang punta? Alaboso. Di ba? So, umiksi yung buhay. Longevity. Wala nang birthday nangyayari. Shortgivity. Yeah. So, the gift of longevity. External anatomy. Okay? So, nasa loob natin yan. Okay? Gift. Magkakaroon ka ng gift. Magbubunga yon. So, God cares about our physical and emotional well-being. Iniingatan tayo ng Panginoon. Iniingatan niya tayo at then, nagpo-provide siya ng instruction dyan. Sa dami ng instruction ng Bible, kumpleto ang Bible sa totoo lang. Kung about sa science, about sa geography, about sa mathematics, ano pa, nandun lahat sa Bible. Pero paano hindi natin ito masyadong inaaral at ginugusto sa buhay? Di ba? Kasi nasilaw tayo, nadadala tayo.
See? Pero nandun ang lahat ng provision ng Panginoon. So, wisdom, instruction, or commandment coming from God, practices or practical self-preservation. Pinipreserve mo yung sarili mo. Iniingatan or naiingatan yung sarili mo. Tatagal ang buhay. Avoiding anger, toxic habits, and immorality. Amen. So, kapag binasa mo yung salita ng Diyos, ang dami niyang benepisyo. Biruin mo, maiwasan kang magalit, maiwasan ma-toxic yung isipan mo, yung mga toxic habits. Hindi mo nagugustuhin ngayon yung mga habit na yan na ikakasira sa'yo, poisonous, danger, harmful habits. Ang daming habits ng tao na harmful. Hindi lamang physical harm ang kanyang maidudulot, but also sa spiritual and mental or emotional. Okay? And then, makakagawa siya ng immorality. Ano yung immorality? Against the moral of God. Any action na against sa moral ng Panginoon, that is immorality. Amen. Saan nagsisimula yan? Dahil hindi mo alam yung salita ng Diyos. Hindi mo alam yung kanyang instruction, then paano ka makasunod sa kanyang instruction? Dahil hindi nga alam. So, importante ang may alam at sinunod dito. So, Amen. following God's design, positions you under His natural law. Okay? Ano daw sabi dyan? Ang pagsunod sa design na ginawa ng Diyos, maglalagay sa iyo sa posisyon, estado, na under His natural laws of health and protection. Diba? So, napaka-klaro dyan. So, kung hindi ka susunod, hindi ka mailagay sa tamang positions. Okay, alam mo yung kahalagahan ng positions? Yung, bakit yung kalsada ay dalawang lane? Papunta at parito. So, mayroong tamang position. Kasi kung pagsasamahin natin yung papunta at paroon sa isang lane, ay mayroong disgrasya. Kasi nag-violate sila ng law. So, itong mga ginagawang instruction or commandment ng Panginoon is for you to follow in order for you to go, mabuhay ka o magprolong yung buhay mo, magkaroon ka ng kapayapaan, and mapuprotektahan mo yung sarili mo at ang ibang tao. So, yan ang kalalagyan natin under His natural law of health and protection. Hindi kailangan may angel ipapadala sa'yo. Bakit? Hindi ka naman sumalungat eh. Kung aakyat ka doon sa third floor at tatalong ka, sasabihin mo, in Jesus' name, hindi ako masisira. Vinolate mo ngayong law of gravity. Yes. Diba? Kahit ano pang memorize mong versikulo, hawak mo pa yung Bible, ano pang sasabihin mo, but you violate the natural law of God. So, pagka binviolate mo yung natural law of God, wala ka sa posisyon. Kasi mas powerful yung natural law. Law ng, gravity. Law ng, sinalungat mo, nagkaroon ng early premarital sex. That's law. Binayulit yon, sigurado mayroon kang patutunguhan. Okay? So, following God's design's position. Then, ito po yung example dyan, para lang humaba, following the designer's instruction. Sundin natin yung instruction ng Panginoon. Okay? And, expensive new car. So, mayroong magandang car. Sobrang expensive. Okay? Car will break down if you ignore the oil change and use the wrong fuel. So, hindi mo pwedeng sabihin na, since ang ganda ng sasakyan ko, at may pambili ako ng mineral or juice. Okay? Fresh juice. Lagyan ko ng orange juice yung tangki ko. Di ba? Kasi ako may-ari ng car na yan. But, designer's instruction. Nilikha yung car na yan na once na maubusan ng oil or fuel, ay dapat ilagay mo according sa required. Okay, sa required na hinihingi ng designer. So God is requiring you to maintain your life according to His design. So kung sasalungat ka doon, kahit ano pang gawin mo. Dinala mo ngayon yung kotse. Sir, engineer or sinong technician, bago yung sasakyan ko, ang ganda, ang mahal.
Bakit hindi umaandar? Pag-check, nilagyan mo ng orange juice. Di ba? Gusto ko, paborito ko yung orange juice kasi nagbibigay ng vitamin C. No, you are ignoring the designer's instruction. Hindi pwede yon. Yes. So tinuturo yung instruction ng Panginoon, wisdom ng Panginoon, kailangan natin siyang gawin. Do not ignore. Okay? So, nagamit mo yung wrong fuel. Okay? So the Bible, okay, where you can find the instruction of God, is our human owner's manual. Ayan. Kaya hindi pwedeng walang kaalaman sa salita ng Diyos. Okay? Hindi pwedeng nabasa mo nga, pero hindi mo nalaman. Iba kasi yung nalaman mo sa nabasa mo lang. Okay? Our human owner's manual. Alam ng Diyos ang ikakabuti mo at ikakasama mo. Kasi siya nga ang nag-design sa'yo. Nilikha ka niya eh. Pinapahinga ka niya. 7 araw, 6 ang tatrabaho mo, ang 7 ipahinga mo physically, and then it will add also strength to you spiritually. Basta mag-recharge ka sa kanyang designated na charging station. Saan ka nag-charge? Yung iba nag-charge saan? Nag-charge doon sa Bulangan, sa Sabungan. Okay, anong na-charge sila sa kanila doon? Ibang lugar yon, diba? Anong i-charge? Bote. Kung ano-ano, gabi pa lang, pinuyat na yung katawan. So, na-violate natin yung manual. Okay? Owner's manual. Sinong owner? Jesus. Sinong owner ng katawan natin? Ang Panginoon. So, bakit ang taong sinusunod natin sa pag-design ng katawan na to? Bakit hindi si God ang ating sinusunod? Okay? So, yun yung mga points na ating bigyan ng pansin. Okay? When you treat your mind and body the way the Creator indeed, kung ano yung intended, kung ano yung gusto ng Creator, okay? Your engine runs smoothly and lasts longer. Diba? Kaya ito, hindi lang to spiritual ang pinag-usapan dito, maging sa physical. So ito yung malaking kakulangan ko kasi kulang ako sa physical exercise. So dyan din ako kinokorek ng Panginoon. So I'm praying na magagawa ko na ito sa coming company kung saan ako mapunta, may time mag-exercise. Right? So napakahirap nito, but kailangan. Okay? Treat your mind and body the way the Creator intended. Ayan. So kung hindi natin alam, paano natin sundin? Makakasunod ka ba? Hindi. So kulang ka sa wisdom. Importante ito. Now, tatapusin na natin. So, this is our closing. Okay? And my next step. So of course, then na-realize natin yung mga pinag-aralan natin at meron tayong pagkukulang. So, kailangan nating gawin yung susunod na hakbang. Okay? So, next step is choosing the wise life. So, piliin natin yung wise life. Ibig sabihin, gamitin natin yung wisdom, yung salita ng Diyos sa buhay natin para magkaroon tayo ng blessed life. Diba? So, this is the conclusion. So, sa purpose, kung hindi mo alam yung purpose ng buhay mo, ask God what He wants you to do with your time. Tanungin natin si Lord. Natanong ba natin si Lord? Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Ito, kasi ang life is measured of time. Yes. Yeah, measured yun. At ang time is currency. How did you spend your time? Katulad ng how did you spend your money? So time is a currency. So itatanong natin sa Panginoon, Lord, lagi kong naririnig ito sa mga pagtuturo, Lord, pero bakit hindi ko nararamdaman yung power nito, Lord? Parang hindi ko siya pinapaalagan yung purpose. Kasi kala ko talaga, Lord, ang purpose ay kumita, mangat, maging sexy, magwapo, ano man. But Lord, I want to know what is your purpose in my life. Nalaman ko, Lord, na ang purpose mo ay magbibigay glory sa iyo. So tatanong natin yan sa Panginoon. So, sabi ng Panginoon, okay, para malaman mo, use your time. Kasi walang activity na mangyayari kung wala kang time. Wala. Ang paggawa ng kasalanan, it needs time. Diba? Ang paggawa ng mabuti, it needs time. So, your element there is your time. So, kung hindi mo
binibigay yung time na yan para gawin yung purpose ng Panginoon, then it is impossible for you to fulfill the purpose na, sa buhay mo. Okay? Then, once you found your purpose, after you know your purpose, then there will be peace in your heart. Now, alam ko na, Lord. Hindi ko na gustuhin yung mga ginagawa nila. Hindi ko gagayahin yung ginagawa nila kasi I know my purpose. Alam ng isda kung saan yung kanyang environment. Di ba? Bakit niya pipiliin pumunta doon sa dry land? Masisira yung purpose ng buhay sa anong Panginoon sa kanyang buhay. Di ba? Magiging daing siya. Di ba? So, ganun din tayo. We decide many things sa buhay natin na tayo ay napasama. Di ba? Naging daing tayo. And then after all, Lord, ba't hindi mo ako sinasalo? Ba't hindi mo ako pinoprotektahan? Bakit mo ako pinabayaan? Sasabihin ng Lord, no. You decide it. You choose it. Ikaw mismo. If you follow my commands, if you use my word, my commandment, then you will not end into that situation. Diba? So peace will trade your anxiety for trust today. Magtitiwala ka na ngayon sa Panginoon, meron kang kapayapaan. Why? Lord, bakit hindi ako mapapayapa? I receive forgiveness. I receive salvation. I receive your word. Now, I am walking according to your word. Then mapapayapa talaga ako, Lord. Kasi anything happens to me, I will be in your sight. Di ba? Anything happens to me, I will be in your sight, Lord. So ito yung lalim ng iyong tiwala, ng iyong saya, at ng iyong vision or nakikita sa buhay mo. Hindi lang dito sa physical world, nakikita mo yung spiritual world. I know, Lord, na ako ay papunta sa iyo at makasama kita. So wala ka bang kapayapaan, no? Di ba? May kapayapaan tayo nun. Next, ito ay magbibigay sa iyo ng longevity. Make choices this week that honor the body and mind He gave you. I-honor natin ang Panginoon. Sa ating isipan, sa ating katawan ngayon, kung anong meron tayo. Palagahan natin ito. Lord, kailan ba huling na ginawa ko, Lord, na ikaw ay naluwalhati sa buhay ko? Kailan ba, Lord, na kinausap mo ako? Kasi nasubukan nyo bang kinausap? Alam ko marami sa atin nasubukan natin kausapin din ng Panginoon. Iiyak ka kapag kinausap ka ng Panginoon. Either natutuwa ka kasi God talked to you, or either umiiyak ka because God has yung kinorekta niya at nirealize mo na mali ka. Both of this ay worthy na pagpasalamat mo sa Panginoon. Why? Kasi lahat yan ginawa niya dahil He loves you. Kung hindi na natin naririnig, hindi na tayo na nagkakaroon ng relationship sa Panginoon, malaking question yun sa buhay natin. Kasi iba na ang kakausap sa atin. Hindi na si God. Sino ang kakausap sa atin? Kakausap Ate Chloe. Harapin mo yung pader. Tanong mo, sagot mo. Tapos ang daming kasunod ng mga sagot. Tapos para bang meron isang kwento na isang bata gusto niyang humingi ng bunga ng mangga. So sabi niya, gusto kong pumunta doon sa puno ng mangga na yan. May bantay. Magpapaalam siguro ako sa bantay. Ay, yung bantay, hindi yan mamimigay, masungit yan. So hindi na lang ako pupunta. Kasi gusto kong kumain. Batuhin ko na lang kaya. So para bang ginawa niya na lahat ng imagination hanggang sa yung kanyang gusto, ganyan, hindi na natupad. Kasi doon pa lang sa utak niya, nilalabanan niya na. Kinakausap niya yung kanyang sarili, siya rin ang sumasagot, siya ang gumawa ng problema, hanggang sa natapos yung istorya na wala siyang nakuhang mangga. Diba? So, eto, we need the wisdom of God. Lord, talk to me. Panginoon, hindi madaling tahakin yung buhay natin. Kasi ang daming hadlang, ang daming lumalabas na kumikinang sa paningin. Pero tunay nga ba talaga, Lord, na kumikinang yan? Tunay nga ba talagang blessing yan, Lord? Or baka decoy lang yan para hindi ka na namin makapiling, Ama? Kaya nga, hindi lahat ng pintuan na bukas ay welcome. Meron dyan is
hindi welcome sa Panginoon, kundi welcome to hell. White, white So, door nakakatakot po yun. and So, below. bilang tayo ay gusto nating ma-please at gusto nating sundin ng Panginoon, hindi dahil sa pagpapala, kundi dahil sa nararapat ng sundin natin. Amen. Maging maingat tayo at maging mag-desire tayo ng karunungan ng Diyos. So, wisdom is a door you must choose to walk through today. So, pipiliin natin yan. So, sa dami ng wisdom na yan, hindi natin yan ma-absorb lahat. But, kung sabihin mo, sobrang dami, di ko na kaya yan. So, dyan pa lang, kinausap mo na yung sarili mo na wag na. Diba? So, sa sobrang dami yan, ang positive thinking mo, dahil sa sobrang dami yan, imposible wala akong makuha dyan. Diba? Pero kung sinabi, sobrang dami, di ko na maalala lahat yan, di ko masunod lahat yan, ang bigat yan. No? Ang positive thinking, dahil sa sobrang dami ng wisdom ng Panginoon, I'm sure mayroon akong makukuha dyan. Amen. Dahil madami yan, madami akong makukuha dyan. Amen. Di ba? Huwag na natin ihadlangan kaagad. That's a yung positive ating- side. Alright? Amen. So para bang makikipaglaban, David and Goliath, nakita ni Goliath, bata lang to. Si David naman, sobrang laki. Nakita naman ng iba, di kakayanin ni David yun. Tingnan yung, tumingin yung mga sundalo, hindi kaya, bata lang yan. Pero sabi ni David, sa sobrang laki mo, imposibleng hindi kita tatamaan. Diba? Diba? So, iba yung kanyang mentality. Okay? First week. Lalo na, meron siyang wisdom coming from God. Kaya sa sobrang laki, sa sobrang dami ng blessing, ng instruction o wisdom ng Panginoon, hindi pwedeng wala kang makukuha doon at maintindihan mo. Amen. Meron at meron kang makukuha doon na kapag sinunod mo, ay pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Amen. All glory to God. Panginoon, patay tumayo at manalangin. Okay, hallelujah. Hallelujah. Lord, tunay Lord, hindi niyo kami binigo, Panginoon, sa aming expectation sa gabi ito, Panginoon. Ikaw ay nangusap sa amin, malinaw,